Mga kaigsuunan ko, ipinapahayag ko ang matinding galit at dalamhati sa pagpaslang sa Barangay Kapitan ng 3 de Mayo, Digos City na si Oscar Bucol Jr. Ginampanan lamang ni Kap Dodong ang kanyang karapatang magsalita ng malaya laban sa abuso, korupsyon at politika. At ito ay pinatahimik gamit ang baril at bala. Akong gipaabot ang kinasing-kasing nga simpatiya sa kasakit o kasubo sa pamilya, mga kauban o komunidad nga naapektuhan ni ining trahedya. Sa paghinumdom kay Kap Dodong, among gipalig-on pag-usab ang among pagbarog sa pagpanalipod sa mga katungod nga nagahatag og higayon sa tanan nga musulti, mangutana ug muapil nga walay kahadlok. Syukran. Ayaw mo palabi pang uraw yung tao na eh. Kaya kung sugot mo kong hayaon, sus, taon. Pero, usahay yung mga promise, kung mahaya mga ko, dagan yung mangita ninyo. Di lang kayo sa kagrupo. Di lang po kayo 5 kagrupo. Huwag yun na ilaktod ng istorya. Daghan kong nakita nga kasakit sa katawhan. Mga tingog nga way madungog, mga mata nga puno kabug at tono kalisang. Ako si Dodong Bucol, inyong kauban. Dili leader lang kundili usa ka sulugon sa barangay. Kung unsay kalisdanan ninyo ako po, kay kita tanan gihimo para magtinabangan. Ug kung kani akong baruganan, maunay hinungdan sa akong kapalaran. Dili ko mahadlok, dili mo hunong, kay para ni sa katawhan, para ninyo tanan. Kung kani akong pagkikriso, so be it, bisan tuod kinabuhi ang baylo. So be it, basta ang akong katahan, makita ang kahayag. Bisan akong mupasan sa langit, dili ko malimtan sa 3 de Mayo, sa Digos na akong gihigugma. Kung kinahanglan mo barug ko hangtod katapusan, so be it, para ninyo akong kinabuhi para sa tanan. Karing mga lagad ka nga pabor sa katawhan, mubarog jug ka, kaya mao man ni rason nga naata diri. Kung kani ako pagkikbisog para sa katungod sa mga katawhan, mahinungdan sa kong kamatayon, so be it. Hostisya! 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 Singit sa katuan! Hostisya! 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 Mga kaigsuunan ko, ipinapahayag ko ang matinding galit at dalamhati sa pagpaslang sa Barangay Kapitan ng 3 de Mayo, Digos City na si Oscar Bucol Jr. Ginampanan lamang ni Kap Dodong ang kanyang karapatang magsalita ng malaya laban sa abuso, korupsyon at politika. At ito ay pinatahimik gamit ang baril at bala. Akong gipaabot ang kinasing-kasing nga simpatiya sa kasakit o kasubo sa pamilya, mga kauban o komunidad nga naapektuhan ni ining trahedya. Sa paghinumdom kay Kap Dodong, among gipalig-on pag-usab ang among pagbarog sa pagpanalipod sa mga katungod nga nagahatag og higayon sa tanan nga musulti, mangutana ug muapil nga walay kahadlok. Syukran. Akong gipaabot usab sa pamilya Higala ug mga nagmahal kang Kapitan Dodong Bucol ang akong pakigiusa sa inyo alang sa panawagan na paspas nga hustisya para kaniya. Maayong hapon natong mga Bigosim News muli sa Davao del Sur. Kini si Attorney Israelito Pañares Tuyon. Akong ipaabot ang akong pasalamat sa tanang nagasuporta sa pagpangita o hustisya alang sa kamatayon ni Barangay Captain Dodong Bucol. Nalipay ako nga kamo nagpakita gayud og igo nga suporta para mapadayag nato sa mga otoridad nga gikinahanglan mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Kapitan Dodong Bucol. Doon ako'y balita kaninyo
for the first time today, nakipag-coordinate na ang mga pulis kanato para mapausad ang investigasyon sa iyahang kamatayon. Ang National Bureau of Investigation usab nagapaspas na og kandak sa ilahang parallel investigation, unya atua pod silang gihangyo nga kung pwede dili na kini kinahanglan nga isubmit pa sa SIPG kung unsang ilahang mga findings or informations. So tungod niini dunay medyo klaro na gyud nga direksyon ang investigasyon para magka dunay hustisya sa kamatayon ni Kapitan Dudong Bukol. Kung kana nga padayon kitang magampo kay Allah subhanahu wa ta'ala nga malampuson kining investigasyon para ang tanan nga dunay sala sa pagkamatay ni Kapitan Dudong Bukol, no, mapriso o mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Kini si Attorney Israelito Bobetoryo naghangyo usab kaninyo, niampo ninyo ako, ang pamilya ni Kapitan Dudong Bukol nga maging successful sa atong tinguha ang mahatagan ug hustisya ang iyang kamatayon. Maayong hapon kanatong tanan. Sa akong mga kaigsuonan sa Digos City, Davao del Sur, nakigiusa ko ani nga inisyatiba alang kang Kapitan Dudong Bukol, usa ka PDP nga opisyal karong adlaw unta sa iyang pagkatao, sabay nato siyang hinumdumon og iampo. Atong ginasuportahan ang panawagan para sa hustisya kay Kapitan Dudong Bukol. Unta nga magpabilintang nagkahiusa, samtang atong ginapangita o ginakabot ang hustisya para kang Kap Dudong Bukol. Daghang salamat, pag-amping mo permi. Magandang araw po sa pamilya at sa lahat ng kaibigan ni Kapitan Dudong Bukol. Ito po si Attorney Jimmy Bondok at kasalukuyan po akong nasa ospital ngayon dahil si Mrs. ay nanganganak as we speak. Pero bagamat kami ay nandito, hindi ko po kayang palagpasin ang oportunidad na bumati po sa lahat ng nakikiramay kay Kapitan Bukol at sa lahat po ng kanyang pamilya. Hindi ko po kaya kasing palagpasin ang kaganapan na ito na hindi nagbibigay ng kaunting paalala sa ating lahat na sana po ang buhay ni Kap Dodong ay hindi masayang, lalo na ang kanyang pinaglaban na kalayaan ng pananalita at pamamahayag. Sa administrasyon po na ito at sa mga nakaraang taon, napapansin po natin ang tila baga humihigpit at lumiliit na mga karapatan natin, hindi lamang po dahil sa administrasyon kundi dahil po sa development ng social media culture na hindi na po malinaw ang mga linya ukol sa malayang pananalita. Pero sa kabila ng lahat ng yan, kailangan po lahat tayo maniwala na ang malayang pananalita lamang ang makakapagpalaya sa atin. We all need to be able to voice out our grievances and to petition the government for the redress of these grievances. Tayo naman po ay responsable magsalita, ngunit hindi po talaga pwede ang prior restraint at ang pagpipigil bago pa man tayo makapagsalita. At sa nangyari po kay Kapitan, napakaganda pong paalala na kahit may bala, kahit may dugo, hindi po tayo yuyuko. Ito po muli si Attorney Bondok na nakikiramay po ng taus-puso at nagpapaalala na maging matapang at maging madasalin. God is always with us. Salamat po.